depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito ang mali mong ginagawa kaya hindi ka namimiss ng ex mo. Okay, I will definitely reveal it to you one at a time para maintindihan mo kung gaano kagrabe yung mistake na ginagawa mo. Kaya hindi nagiging effective yung how to get your ex back. So, imbis na mabalik mo yung ex mo, what is really happening is the worst scenario or the worst part. Kaya, eto ang pinaka-definite advice na dapat mong matutunan right now in order for you to become a little bit more attractive sa ex mo at para kahit papano naman is mamiss ka niya definitely. So what you should do? The first advice that I can give to you, syempre, walang iba kundi no contact rule. Alam na ng lahat yan. Syempre, bigyan mo rin ng space, bigyan mo rin ng time. Huwag mong kulitin, please lang. Nakikiusap ako sa'yo. Kasi kapag kinulit mo yan or chinat mo yan, binibigyan mo siya ng validation. And validation equivalent of kapag every time na binibigyan mo siya ng validation, parang binabawasan mo yung anxiety niya sa isip. Every time na binibigyan mo siya ng validation na gusto mo pa siya or namimiss mo pa siya or mahal mo pa siya, yun din yung time na binibigyan mo siya ng opportunity na, alam mo yun, parang you are just giving an opportunity to your ex na mas lalo kang baliwalain. Kaya para hindi ka baliwalain ng ex mo, kailangan mag-no contact rule ka. Ang iba kasi sa inyo, parang nahihirapan mag-no contact rule, so yung same attitude nila is applied pa rin. Ngayon, ang no contact rule, sobrang klaro naman at sobrang linaw. Wala na tayong dapat pag-usapan dito. Ang ibig lang sabihin yan, huwag kang ko-contact, huwag kang magre-reach out at bigyan mo siya ng space. Dahil yun, yung pinaka-kailangan niya ngayon. Pangalawang pagkakamali na lagi niyong ginagawa, same attitude, mabait behavior. Yan yung pinaka-biggest mistake nyo. Yung masyado kayong mabait sa ex nyo. Dahil kapag masyado kang mabait sa ex mo is mas madali ka niyang bulihin, mas madali ka niyang saktan, mas madali niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Kasi nga alam niyang mabait ka, alam niya nagko-comply ka at madali kang kausap. Kaya, ang iba sa inyo, hindi ko naman tinuturuan na maging masama kayo. No? Ang sinasabi ko lang ay ang katotohanan. Kung lagi kayong mabait sa ex nyo, laging abusado ang ex nyo sa inyo. Tandaan nyo yan, number one rule, hindi ka na mamiss na yung ex mo dahil kulang ka sa thrill, masyado kang mabait, madali kang abusuhin. Hindi ka niya nakikita as a long-term partner, kundi nakikita ka niya as easy to get. Parang, lagi nyo tatandaan, kapag easy to get ang isang bagay, mas mura ang halaga niya. Halimbawa, bag sa Divisoria, ang halaga lang ay 300 pesos or 400 pesos. Kapag ganun lang ang bag, mumurahin, pwede nang gamitin from day-to-day basis, pero yung value niya is weak. Pero okay na yung bag na yun. Pero dahil yung value niya weak, wala siyang kwenta sa market. Unlike sa mga tunay na Louis Vuitton or mga mamahaling mga bag, right? Yung mga yan, Louis Vuitton or ano ba yan, Chanel or kung ano-ano man na mga luxury brand. Dahil sa value nila, yung bigat ng amount na pwede mo silang bilhin, dun sila nagiging high value. Kaya, sa madaling salita, kapag ang value mo is masyado kang mabait, automatic, masyadong easy value ka. Like, madali kang utangan ng pera, madali kang utakan, madali kang utuin. Kumbaga, kapag nakikita at nararamdaman ng ex mo na meron siyang easy access on you, madali kang manipulahin, madali kang pasunurin, imbis na mamiss ka niya, ang mararamdaman lang niya sa'yo ay gamit or you are just another option. Parang gagawin ka lang niyang optional. So, ang mangyayari, imbis na mabalik mo yung ex mo, mas lalong nagiging overcomplicated ng lahat. Kaya, I really advise sa'yo na kung gusto mo mamiss ka ng ex mo, wag na wag kang magiging mabait. At isa yan sa mga ugali na ginagawa mo. Pangatlo, wag kang pabebe. Kapag nag-reach out ng ex mo, wag agad-agad reply, pambihira ka. Hindi agad-agad ganun. Isin mo din. Patayan mo din ng call. Kapag nagko-call sa'yo, patayan mo din ng call, pakitaan mo din ng tapang. Kasi hindi all the time magiging alam mo yun, magiging over, parang nagko-comply sa lahat ng bagay. It's not really good. Huwag kang mag-comply sa lahat ng bagay, okay? Kailangan mong matutunan na from time to time, you need to learn. Ito, number one, you need to learn how to cooperate with your ex. And
You need to learn how to be non-cooperative to your ex. Hindi sa lahat ng oras cooperative ka. Dapat kapag nag-call siya, dapat kapag nag-chat siya, may time din na dapat mong patayan para saktan mo yung ego niya. Napaka-effective nito lalo na kapag ang ex mo mataas yung pride, mas madali siyang guluhin. Kasi kapag mataas ang pride niya, overall, ang expected niya, siya yung hari, siya yung main character ng istorya, siya yung bida ng pelikula. Pero magugulat siya kapag pinagpapatay-patayan mo siya ng call at pinag-i-ignore mo siya dahil doon niya marirealize na hindi ka pala niya kaya. Kailangan mo din patikman ng ganong level ng yung ex mo, di ba? Ganong level ng approach. Kumbaga, patikman mo din siya ng ganong klase or ganong uri ng pakikisama. Wag masyadong mabait, wag masyadong easy to get. Kapag nag-chat siya, pag nag-call siya, patayan mo, isin mo. Ganun lang. Talagang ipamukha mo sa kanya na kayang-kaya mo siya. But if you want to get your ex back at gusto mo ng full guidance with this, i-PM nyo kami sa Philippine Dating Coach phone call service for breakup service or coaching service. Thanks for watching.